Ang pamagat, the mission is possible. Amen? The mission is possible. At ang inyong pong team ay, I will go carry out the mission. Ngayon, kapag sasabihin ko pong the mission is, gusto ko ang tugon nyo ay possible. At kapag sasabihin kong I will go, ang tugon nyo ay carry out the mission. Okay, practice tayo. Tingnan natin kung inaanto ko ang ating mga kabataan. The mission is possible. Amen? I will go. Carry out the mission. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang ating pag-uusapan. Sa kabila ng posibleng balakid na ating nararanasan sa paglilingkod sa Panginoon, ito po ang ating titingnan na susing talata. Ang sabi po dito, Mateo 28, 18 hanggang 20, and Jesus came up and spoke to them, saying, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to follow all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. The mission is, I will go. Mga minamahal na mga kapatid, upang tingnan natin kung posible ba talaga ang gawain. Upang malaman natin bakit tayo nandito. Bakit nagtipon-tipon ng mga kabataan, babalikan natin saan nagsimula ang misyon na binigay ng Panginoon. Ito pong main point. Itong gusto natin makuha ngayong umaga. Medyo maliit lang, hindi ko po alam kung basa. Pero sabay-sabay po natin basahin. Basa. The church can fulfill the Great Commission because Jesus succeeded in His mission. Kapag sinabing mission impossible, anong iniisip natin? Tom Cruise. Pero pag Great Commission, ang dapat isipin natin, Jesus Christ. Hindi ang church. Hindi ang ating sarili. Bakit nalalampasan ang misyon ng iglesia? Bakit nagiging matagumpay? Because Jesus succeeded in His mission. Ngayong umaga, meron tayong ilang tanong. Imbestigahan natin. Totoo ba na posible ang Great Commission? Tingnan natin, worth it ba? Lahat ng pagod, lahat ng paglilingkod, kinakailangan ko ba talagang maglingkod? Tingnan po natin, anong unang tanong? When and where was the Great Commission given? Matthew 28, ito po yung chapter ng ating susing talata. Verses 1 to 10, ang pinag-uusapan po dito, resurrection ni Jesus at ang mga unang nakakita. Binanggit po sa account ni Matthew si Mary at ang isa pang Mary, at nakita nila na wala ng laman yung tomb. Verses 11 to 15, dito po yung reaction ng mga nagbabantay. At ito po ang kanilang attempt o kanilang paraan na sabihin na hindi nabuhay si Jesus. Na binayaran ng authorities ng mga sundalo para wag o sabihin na ninakaw ng disciples yung katawan at hindi na nila makita. So ito po yung background ng Great Commission. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Ang tanong sa atin, saan? Ito ang kailan? Ngayon, ang tanong ay saan? Matthew 28, verse 16. Ang sabi mo dito, but the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had designated to them. So ito pong background ng ating susing talata, ng Great Commission. Bago pa si Jesus mamatay sa Kalbaryo, meron na silang usapan ng disciples. Sa ganitong panahon, sa ganitong lugar, sa ganitong bundok, magkikita tayo at tayo ay mag-uusap. Yun po yung kasunduan nila. At titingnan natin anong meron sa kasunduan at sa pag-uusap na ito. Ngayon, ang sunod po nating tanong ngayong umaga, to whom? Kanino? Kanino binigay ng Panginoon ang mission o the Great Commission? Sa magpapatuloy, ang sabi po dito, verses 16 and 17. But the 11 disciples, katulad na nabanggit, proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had designated to them.
verse 17. And when they saw him, ito po yung importante, saan nagsimula yung Great Commission? Madalas iniisip po natin verse 18, tama? Sabi dito na all authority, all power has been given to me, given to Christ. Pero tingnan natin ang verse 17, ang sabi po dito mga kabataan, and when they saw him, nung nakita ng mga alagad si Jesus, ano ang una nilang ginawa? Ano pong ginawa? They worship him. Mga minamahal na mga kaibigan, sa ating paglilingkod, balikan po natin ang ating mga karanasan. Nagsisimula ang misyon kung kailan natin nakikita si Jesus. Amen? Doon po natin titingnan. Sapagkat ang sabi dito, verse 17, when they saw him, nung nakita nila ang kanilang Diyos, ang kanilang kaibigan, they worship him, but some were doubtful. Ngayon ang tanong ko sa atin, sa pagkakataong ito, 11 lang ba na tao, sila lang ba ang tumanggap ng Great Commission? Sabi po ni Pablo, 1 Corinthians 15 verse 6, after that, he appeared to more than 500 brothers and sisters at one time. Sabi po sa Biblia, itong connection na pangyayari ng Great Commission, at ito po matatagpuan sa 1 Corinthians 15, ay isang pangyayari. So, ibig sabihin, nung si Jesus ay nagsabi ng kanyang tagubilin sa kanyang mga alagad, hindi lamang po 11 ang nandun, bagkus more than 500 brothers and sisters were there. Paano po natin mapatunayan? Sabi po ni Sister White, Desire of Ages, about 500 believers on the account ng Great Commission ay nagtipon-tipon sa bundok na tinakda ng Panginoon. Ganito po yung sitwasyon. Nung si Jesus ay mamatay, ano pong pakiramdam ng mga tao? Panukod. Pakiramdam nila sila ay bigo na. Yun ang sitwasyon nung panahon na ibibigay ng Panginoon ng Great Commission. So kung kayo pong tatanungin, si Jesus ba ay successful or hindi? Sa mata ng mga alagad, inisip nila, bigo sila, natalo sila dahil namatay si Jesus. Subalit meron silang kasunduan, magkikita tayo sa bundok, sa isang bundok sa Galilee, sa ganitong araw. At nung nakita na ng mga alagad si Jesus, ang usap-usapan sa Jerusalem ay ito. Tatagpuin tayo ni Jesus doon sa Galilee. Bakit po pabulong? Sapagkat marami ang magiging panganibang buhay sa mga Pariseo kapag nalaman nila na si Jesus ay magpapakita. So ganito pong sitwasyon, mga minamahal na mga kaibigan. About 500 believers, ganun karami ang naghihintay na makita ulit si Jesus. At ang sabi po dito, anong ginagawa nila habang naghihintay? From group to group, the disciples passed, telling all they had seen and heard of Jesus. At sinasabi nila, nakita na namin si Jesus. Buhay si Jesus. At ang sabi po dito, Thomas recounted the story. Kahit si Thomas na hindi na niniwala na buhay si Jesus, siya na nagkukumbinsi sa mga nandun. Kaya ang sabi po sa mga patuloy, habang naghihintay, biglang nagpakita si Jesus. Jesus stood among them. No one could tell whence or how he came. At ang sabi po dito, many who were present had never before seen him. So imagine natin ganitong sitwasyon. Around 500 people, nagpakita si Jesus at kanyang binigay ang Great Commission. Ngayon ang isip natin, paano yung mga baguhan? Paano yung mga dun pa lang nakakita kay Jesus? Ibig sabihin, mga minamahal na mga kaibigan, walang pinipili ang Diyos. Matagal ka na sa iglesia, bago ka sa pananampalataya, walang pinipili ang Diyos. Kapag ang Panginoon nagpakita sa atin, if Jesus stands before you, ano pong sabi sa talata? They worship Him. At yun ang kagandahan ng Great Commission, ang misyon na binigay sa atin. Kahit sa disciples, kahit sa mga bago pa lang na nakakilala kay Jesus, merong misyon na binigay. Amen?
At ang sabi po dito sa magpapatuloy, but in his hands and feet, they beheld the marks of the crucifixion. Ito po kailangan natin itanim sa ating mga puso't isipan, mga minamahal na mga kapatid. Nagsisimula ang Great Commission kapag nakita natin ang Diyos na bayubay sa cross. Amen? Bakit? Dahil ang misyon ni Jesus ay mamatay para sa tao. He came to serve and not to be served. He came to seek and save those who are lost. At yun ang misyon ng Panginoon. At ang sabi dito, they beheld His countenance, which was as the face of God. At nung nakita nila si Jesus, they worship Him. Mga kabataan, gaano natin kadalas nakikita si Jesus? Gaano natin kadalas kinakausap si Jesus? Gaano natin kadalas minamahal si Jesus? Without Christ, wala po tayong mission. Without the death of Christ, wala po tayong purpose mabuhay. Kung kaya ang pinaka-importante, bago natin pag-usapan what is discipleship, we need to know first and foremost, we need to see Jesus. Sa magpapatuloy ang sabi po dito, huwag po natin iisipin na yung mission ay may expiration date. Na yung mission ay binigay lamang kay Pedro, kay Pablo, kay Juan. Ang sabi po sa magpapatuloy, the Savior's commission to the disciples included all the believers. Kasama ang lukban. Kasama ang lahat ng distrito ng kabataan na narito. Sapagkat ang mission ay para sa lahat ng naligtas. Amen? At ang sabi po, it includes all believers in Christ to the end of time. It is a fatal mistake. Isa pong malaking pagkakamali na isipin natin na ang pastor lamang ang may misyon. Hindi po. Sapagkat ang nais ng Panginoon, lahat ng kanyang anak, lahat ng kabataan, lahat ng kapatiran, magkaroon ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ngayon ang tanong po sa atin, anong basihan? Bakit may mission? The mission is, bakit may mission na binigay ang Panginoon? Tingnan po natin, Matthew 28, verse 18. Basahin po natin. Basa? And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority in heaven and on earth has been given to me. Bigyan po natin ng linaw. Anong ibig sabihin ni Jesus? Ang ginamit pong salita dito ay authority. Sa ibang salita, power. Sa Griego, exousia, na ang ibig sabihin din yung kanyang title, yung kanyang nagagawa. At ang sabi sa atin, bago si Jesus dumating sa mundo, nag-volunteer siya. Sabi niya, sa aking gagawing misyon, sa pagligtas sa tao, limited ang aking authority. Limited ang aking power. At ang sabi dito, ngayon na naging successful si Jesus, ano pong sabi? All authority in earth and heaven has been given to me. Bigyan po natin ng linaw. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Isa lang. Nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Amen? Nagtagumpay si Jesus sapagkat tingnan po natin ang naisulat ng ating propetesa, Desire of Ages. Sabi po dito, sa panahon na si Jesus, bago siya mamatay, nung siya ay nasa hardin ng Gethsemane, ang sabi po dito, the Savior could not see. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng limitation ang pagiging Diyos ni Jesus para siya ay maging tao at iligtas ang bawat isa. Tingnan natin, the Savior could not see through the portals of the tomb. Hope did not present to him his coming forth from the grave a conqueror, or tell him of the Father's acceptance of the sacrifice. Ito pong ibig sabihin, mga minamahal na mga kaibigan. Bago si Jesus mamatay, merong kaisipan na imposible ang kanyang gagawin. Bakit? He feared that sin
was so offensive that their separation would be forever. At yun yung inisip ni Jesus. Isipin natin, umabot sa punto na paglilingkod ng Panginoon na inisip niya na imposible ang kanyang gagawin. Inisip ng Panginoon sa kanyang misyon, posibleng siya ay mabigo. Ganon po kabigat, ganon kahirap na misyon ang ginampanan ng Diyos. At purihin ang Panginoon sapagkat nagtagumpay si Jesus. Amen? Ang sabi po dito, anong ibig sabihin? All power, all authority of heaven and earth has been given to Christ. Ang sabi po dito, Christ's word on the mountainside were the announcement. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, nagtagumpay ako. Amen? Yun ang sinasabi ng Panginoon, nagtagumpay ako, ako ang naging handog para sa inyo. At ang sabi po dito, He sacrificed in your behalf. Sabi ng Panginoon, instead na ikaw ang magdusa, instead na ikaw ang mabayubay sa krus, ang sabi ni Jesus, naging successful na ako. Sapagkat in behalf of man, His sacrifice was full and complete. Amen? Hindi na po natin kailangang problemahin kung si Jesus ay tinanggap. Sapagkat ang sabi dito, the conditions of the atonement had been fulfilled at siya ay nagtagumpay sa kanyang pagparito sa sanlibutan. At ngayon mga minamahal na mga kapatid, ang sabi po dito, Christ is now on His way to heaven noong panahon na binigay ang Great Commission. So, ano po ang Great Commission? Mga minamahal na mga kaibigan, bakit kinakailangan natin malaman ito? Ano po nakalagay? The Great Commission is discipleship. Ito po ang pinakanais na gawin ng Diyos sa ating iglesia. Ano pong ibig sabihin ng discipleship? Sabay-sabay po natin basahin. Ready? Basa? Discipleship is the act of bringing someone into a submissive, growing, living relationship with Jesus Christ. Bakit po tinawag na alagad? Sapagkat meron sila sinusundan. Follower, disciple. Ang original pong salita ng disciple ay ibig sabihin ay estudyante, learner. So ibig sabihin ng panahon na mga alagad, si Pedro, si Juan, si Pablo, ay sumusunod sa yapak ni Jesus. Sila ay estudyante ni Jesus. So tingnan natin, mga minamahal na mga kabataan, bakit kinakailangan maisip natin na ito ang main target o nais ng Panginoon para sa atin? 3 reasons. First, syntax. Paano ginawa yung verse? Paano ginawa yung talata? Ang pinaka-emphasis kung pagbabasihan po natin dito ay make disciples of all nations. Yun ang pinaka-nais ng Diyos na maalala natin. Ang ginagawa natin ay ginawa ni Jesus. Ano pong ginawa ni Jesus? Come and follow me. Yun yung sinasabi niya. At ang ginagawa ng iglesia, come and follow Jesus. Titingnan po natin sa grammar, kahit sa Greek, kung paano sinulat ni Mateo ang kanyang aklat, iisa lamang ang command. At ang command po ay ito, make disciples. Ngayon ang tanong sa atin, anong purpose ng iba? Anong ibig sabihin ng go? Baptize, teach. Lahat po sila nakasentro sa discipleship. Amen? Okay, tingnan po natin. Ang isang alagad ng Panginoon, kapag tinanggap si Jesus, ano po nangyayari? Siya ay nagpapabautismo. At ano pong bautismo? Ito ang kaniyang bagong panimula sa Panginoon. Ito po ba ang katapusan? Hindi. Ito po ang simula ng bagong buhay ng isang tao. At higit sa lahat, ano pong ginawa ng Panginoon? Biblical evidence. Sa kaniyang lahat na paglilingkod, sa pagpapagaling na may sakit, sa pagtuturo, sa pagsasalita, iisa lamang ang hiling ng Panginoon sa kanyang tagapakinig.
Come and follow me. Paano? Ngayon na nakita po natin ang mission. Discipleship. Ito ang nais ng Panginoon para sa atin. Ang tanong po, paano? Paano natin gagampanan ang mission? Go. Hanggat walang pagkilos, walang mangyayari. Hanggat walang tatayo, hanggat walang magsisimula, wala pong matatapos. Kung kaya ang sabi ko dito sa pagpapatuloy sa Desire of Ages, the disciples were to begin their work where they were. Mga minamahal na mga kaibigan, 8 distrito ng kabataan ang narito. At sa ating iba't ibang distrito, doon po tayo tinawagan maglingkod. Amen? Kung nasaan tayo, doon tayo magliliwanag. Sapagkat ang sabi ko dito, the hardest and most unpromising field was not to be passed by. So, every one of Christ's workers is to begin where He is. Mahirap isipin, paano ako maglilingkod? Paano ako magkakaroon ng paglilingkod sa ating Panginoon? Simple pong sinasabi ng ating propetesa, begin where you are. Kung nasaan po tayo nakatayo, walang ibang taong makakatayo sa ating kinaroroonan. Ibig sabihin, kung saan tayo nilagay ng Panginoon, doon tayo makakapaglingkod. Amen? Sapagkat hindi kaya ng ating ng ibang miyembro maglingkod sa ating kamag-anak, in a sense. Bakit? Tayo na po yung merong opportunity. Tayo na yung binigyan ng Panginoon ng daan para maglingkod. Ano ba pong sabi? In our own families may be souls hungry for sympathy, starving for the bread of life. There may be children to be trained for Christ. They are hidden at our very doors. So, una po natin kailangang isipin sa ating paglilingkod, sa paggampan natin sa misyon ng ating Panginoon, nasaan tayo nakatayo? Nasaan po tayo naroon? Sapagkat doon tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magliwanag. Ang sabi po dito, let us do faithfully the work that is nearest. Then let our efforts be extended as far as God's hand may lead the way. Ang ibig sabihin ng Panginoon, sa ating pagsisimula, kung nasaan tayo, hindi po siya magpapabaya. Sapagkat kapag sinimulan natin ang gawain, ang Diyos ang magbubukas ng pintuan, magtuturo ng daan na kailangan nating puntahan. Amen? At yun po ang kinakailangan natin isipin. Sabi po dito, the work of many may appear to be restricted by circumstances. Magbumukhang mahirap magsimula. Subalit ang sabi po dito, if it is performed with faith and diligence, kahit saan man sulok ng mundo, malalaman ang ating paglilingkod. Kung kaya natuwa po kanina nung nagkikwento si Pastor Romel at saka po yung head elder, na inyo pala pong ang benches dito po sa iglesia ng Lukban ay sa pamamagitan ng pagtulong ng mga kapatiran mula sa iba't ibang parte ng sanlibutan. Amen? Ganun na lamang po ang patunay na ang Diyos ay tapat sa bawat isa. Kung kaya huwag po tayo manghinayang, huwag po tayo magdalawang isip kung tayo ay mananalangin, kung tayo ay maglilingkod, kung saan man po tayo tawagan na gawain, huwag po tayo magdalawang isip. Bakit? Hindi natin alam ang hangganan ng pagtawag ng Diyos. Hindi natin masusukat kung gaano kalawak ang impact ng paglilingkod sa ating Panginoon. Kung kaya ang sabi ko dito, hindi po natin kailangan matakot. Sapagkat noong panahon ni Juan, ni Pedro, ni Pablo, ang hirap, ang Hudyo galit sa ganito, ang Griego galit sa ganyan. Hindi sila nagkakaisa. Subalit binigyan ni Kristo tayo ng isang misyon. At ito po ang kanya sabi, He teaches us to look upon every soul as our brother. Sa mata ng Diyos, lahat po tayo magkakapatid. Sa mata ng Panginoon, hindi magkakaibang bansa. Sa mata ng Diyos, lahat karapat-dapat na tumanggap ng kaligtasan. Pangalawa po,
Make disciples. Kapag meron pong initiative, doon natin makikita, magagampanan natin ang discipleship. Ang sabi po ni Ellen White, the strongest argument for the gospel is a loving and a lovable Christian. Inisip natin, ang discipleship lagi ay para sa iba. Pagtuturo natin sa iba. Pagbabibles natin sa iba. Subalit nalilimutan natin ang first step ng discipleship ay ang ating pagmamahal sa Diyos. Matthew 28:17, when they saw Him, nung nakita ng mga alagad si Jesus, they worship Him. Amen? Bakit tayo nababurn out sa ministry? Bakit karamihan sa kabataan napapagod maglingkod? Kasi we forget to look for Jesus. Kung kaya ang sabi dito, when we make disciples, we teach them what we receive from Jesus. Ano pong secret ng discipleship? Love the Master. Amen? Kung mahal natin ang Panginoon, lahat ng ating tinatanggap sa Panginoon, kusa natin ibibigay sa ating kapwa. Sabi mo dito, Christ's method alone will give us true success. Alam na po natin ito bilang mga Seventh-day Adventists. Anong ginawa ng Panginoon? The Savior mingled with people as one who desired their good. He showed sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Ano po ang pinaka-main point ng discipleship? Ano pong sabi? Follow me. Yun ang nais ng Panginoon. Na ang bawat miyembro ng iglesia, bawat kabataan ng iglesia, meron pagmamahal sa Diyos. Na sa lahat ng ating pakikipag-usap, sa lahat ng ating pakikitungo, isa ang ating layunin. Follow Jesus. Ngayon marami na pong trends. Hindi po ba? Maraming trending, maraming bagay na sinasabi sa libutan. Ito ang sundin natin. Ito ang gawin natin. Ito ang bagay. Ito ang astig. Ito ang kaya-kaya. Kung kaya tinawagan ng mga kabataan to be a part of the counterculture. We are not to be with the culture. We are to stand where we are, to remain who we are, and tell them, follow me. Amen? Kapag sinabi ng sanlibutan, tara na, gawin natin ito, saya gawin ito. Ito ang dapat natin gawin. Ang mga anak ng Panginoon sa Iglesia ng Diyos, na nagmamahal sa Diyos, hindi magpapatinag. Amen? Sapagkat sa kapanahunan ngayon, ang kabataan ng ating Iglesia, kayo po, tayo, ang kinaasahan ng Diyos. Amen? Kung kaya kayo po kaya tayo nagkaroon ng fellowship upang makita natin ito ang ating mission. Ito ang purpose kung bakit po tayo narito. Ngayon ang tanong sa atin, napakarami po nating calling. Sabihin po natin, Brother AC, hindi naman po ako pastor. Brother AC, hindi naman po ako officer. Brother AC, kamataan lang po ako. Subalit ang sabi po dito, whatever one's calling in life, ano pong sabi? His first interest should be to win souls for Christ. Amen? Yun ang pinakalayunin, pinaka-purpose kung bakit tayo narito. To win souls for Christ. At ang sabi, he may not be able to speak to congregations. Huwag po natin isipin na ang paglilingkod laging nakatayo o laging nakatuon sa pagsesermon. Hindi po. Sapagat ang sabi po dito, but he can work for individuals. May mga kaibigan kayo na marahil hindi ko kakilala. May mga kamag-anak kayo na hindi kakilala ng inyong mga churchmate. At ang sabi dito, you can work for individuals. To them, he can communicate the instruction received from the Lord. Ano po sabi? Sabay-sabay po natin basahin. Ministry does not consist alone in preaching. Napakaraming gawain na nangyayari hindi sa pulpito, kundi sa tahanan. Sa school, sa trabaho, sapagkat doon natin nakihikayat ang kaluluwa para sa Diyos. Those who minister, who relieve the sick and suffering, helping the needy, speaking words of comfort to the desponding and those of little faith.
Kung kaya isipin po natin, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating pamumuhay bilang isang kabataan, ano ang ating priority? Maabot ang ating pangarap? Magtapos? Ang priority natin ay makapunta sa iba't ibang lugar? Ang priority at ang nais ng Diyos para sa atin is to win souls for heaven. The mission is, at ito po ang mission. Nais ng Panginoon na ating akayin ang kanyang mga anak sa kanyang paanan. Ano po ang sabi? When we make disciples, sa panahon na tayo nakahikayat, hindi po magpapabaya ang Panginoon. Amen? Sapagkat ang mission na ito, hindi mission ng tao lamang. Ito ay mission ng Diyos na iniatas sa atin. At hindi magiging bigo ang ating paglilingkod, sapagkat darating ang pagkakataon na tayo ay maghihikayat at sila ay tatanggap sa ating Diyos. Tingnan po natin ano pong attitude ng mga alagad. Ano ang kanilang pananaw sa buhay? Ang sabi po dito, they believe Jesus or Christ promised that the blessing would be given, and they prayed in faith. At ang sabi po dito, hindi sila nanalangin para sa kanilang sarili, bagkus nanalangin sila sapagkat alam nila na napakaraming hindi pa nakakakilala kay Jesus. At sa 8 distrito ng mga kabataan na narito, sa inyong mga bayan, sa inyong mga barangay, sa inyong mga eskwela, marami pa ang hindi nakakakilala kay Jesus. At hindi ba tayo nababagabag? Hindi ba tayo natatakot? Hindi ba tayo nalulungkot na napakarami ang namamatay? Napakarami ang pumapanaw. Ni minsan, hindi nila narinig ang tinig ng Diyos. Ito ang layunin ng mga alagad. Ang inisip nila, hanapin ang nawala. Paglingkuran ang anak ng Diyos sapagkat ang sabi nila, the gospel was to be carried to the uttermost parts of the world. At ano po nangyari? They claimed the endowment of power that Christ had promised. Ano po munang bahagi? Ang paglilingkod, ang paggawa ay nasa iglesia ng Diyos. Sa pagpapatuloy, that it was that the Holy Spirit was poured out. At ano pong ginawa ng Banal na Espiritu? And thousands were converted in a day. Amen? Hindi po natin maitatanggi na ang bautismo ay darating, na ang pagbabago ng buhay ay darating. Subalit, kailangan nating malaman saan ang hangganan ng aking paglilingkod. Panginoon, ito po ang aking kaibigan. Akin po siyang ipinapanalangin. Nawa po ang Banal na Espiritu ang kumausap sa Kanya. Sapagkat ang misyon na ito ay teamwork. Ang tao at ang Diyos tulong sa pagliligtas. Amen? Mga minamahal mga kaibigan, dito na po tayo sa huli. Teaching them to follow. Tulad mo na sinabi kanina, baptism is not the end. It is the beginning. So wag po natin isipin na kapag tapos na natin baptize, tapos na ang ating mission. Hindi po. Sapagkat dito po nagpapatuloy ang sabi po dito, teaching them to follow all I have commanded you. Ang sabi po dito sa atin, sa ating commentary, it is as fully as important to teach men to observe the things Christ has commanded as it is to baptize. For example, sino po sa inyo may boyfriend or girlfriend? Sa mga kabataan, nasa kamay. Nahihiya? Nagtatago? Okay. So ano pong ginagawa ng isang lalaki? Ang isang lalaki ay niligaw. Courtship. Tama? Kinikilala ang babae, inaalam kung nais, kung bagay, at kung meron kayong parehas sa plano, value sa buhay. At ano ginagawa ng lalaki? Hindi tumitigil. Tama? Hanggat hindi sinasagot. Ngayon, ang tanong, ang baptism, ang conversion ay parang gano'n. Ano pong baptism? Ang baptism ay public declaration na tinatanggap ng isang tao ang Diyos bilang kanyang personal na tagapagligtas.
Ngayon, kapag umabot sa punto na mayroong dalawang taong ikakasal, tapos na po ba ang kanilang journey? Tapos na po ba? Hindi. Nagsisimula pala. Tama? Sapagkat nung sila ay kinasal, doon sinasabi ng lalaki at ng babae, lahat ng kanilang vows, lahat ng kanilang pangako. At sa kanilang pagsabi ng kanilang pangako, ito ay isang commitment na pang habang buhay. At ganun po ang discipleship. Ganun po ang discipleship. Kapag sinabi ng isang tao, Panginoon, tinatanggap ko po ang kaligtasan na iyong binibigay. Panginoon, ito ako, gamitin mo ko sa iyong gawain. Napuputol po ba? Hindi. Sapagkat doon nagsisimula ang relasyon ng tao at ng Diyos. Amen? Sapagkat ito po na isang Panginoon maisip natin. In fact, in faith, Christ calls for constant growth. Ganon din po sa marriage. Sapagkat, bagaman hindi pa po ako inakasal, pero sa aking mga naririnig, ganon daw po. Napakarami pa pong malalaman. Napakarami pang matututunan ng isang bagong kasal. Ganon din po sa bagong miyembro sa pananampalataya. Hindi lahat ng bagay maituturo agad. Napakaraming bagay pang matututunan along the way. At ang sabi sa atin ng ating commentary, without the exercise of mental faculties, kung hindi po mag-aaral ang mga anak ng Panginoon, there will be no growth. At mamamatay ang relasyon ng Diyos at ng tao. So, ang tanong po sa atin, bakit mahirap ang misyon? Bakit para nakakatamad maglingkod? Bakit parang ang daming balakid sa gawain? Marahil, hindi na tayo connected sa Diyos. At yun ang nais ipamulat sa atin ng Panginoon. Discipleship, hindi ito lagi about sa iba. Discipleship, first and foremost, ang relasyon natin sa ating Diyos. Mga minamahal na kaibigan, ang sabi po dito, instruction is thus of vital importance before and after baptism. Without learning, there is no growth. Siguro ito po yung pinakamahalagang tanong ngayong umaga sa lahat ng ating napakinggan tungkol sa ating misyon. Ano po ang tanong? Is it possible? Brother AC, posible ba? The mission is? Amen. Sapagkat ang sabi po dito, Matthew 28 verse 20, sabay-sabay po natin basahin. And behold, I am with you always to the end of the age. Hindi pa tapos ang ating misyon. Amen? Hindi pa tapos ang paggawa ng Panginoon sa ating buhay. At ang sabi dito, I am with you hanggang hindi mo natatapos ang gawain. At yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Noong ako'y first year sa EUP, meron po may mga exam. Usually po exam namin essay. Sulat na mahaba. Sa huling tanong, meron pong tanong ng aming professor, si Pastor Andresito Fernando. Ang tanong niya, what is the purpose of the church? Sulat po kami, sobrang haba. The purpose of the church to be... At nung kanya chinecheck ang papel, sabi niya, isa lang ang tamang sagot. Isa lang, isang salita lang. The purpose of the church is mission. Gulat kami. So anong na namin sa sunod na exam? Isa lang pala ang sagot. The purpose of the church is mission. Ano pong sabi dito? It is in doing Christ's work that the church has the promise of the presence of Jesus. Amen? Inisip natin, kasama ba natin ang Panginoon? Ang tanong ng Panginoon sa atin, gumagawa ba tayo? Kasi ang sabi ng Panginoon, I am with you always kapag ginagampanan mo ang ating mission. Ang appeal po natin ngayong umaga, let the mission be our life. Amen? Sino po nakakalam ng kantang The Mission? Taas ang kamay. Okay, sige po. Kantahin po natin ang sabay-sabay 3 times. At sa huling chorus ay kayo na po ang kakanta. So 3 times natin kantahin yung chorus. The mission. To love the Lord our God. Ready? Sing. To love the Lord our God is the
isipin natin ano ba ang nais ng Panginoon na gawin natin sa ating buhay. Marahil marami po tayong plano, marami po tayong nais at layunin. Subalit sa ating kinakanta, to love the Lord our God. Yun po ang ating misyon. Yun ang inaatas ng Panginoon sa atin. Ang realidad po ay ganito. The mission God has given you, though difficult, is possible. At ang tanong ng Diyos sa atin, would you accept it? Ano pong ating tugon? Would you accept the mission? The mission is... Bakit po? Sabi po dito sa ating inaral, the church can fulfill the Great Commission because Jesus succeeded in His mission. Mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal na mga kabataan, itong fellowship, ang purpose nito, sa ating paghiwa-hiwalay, gampanan natin ang mission. Tapat sa ating buhay hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Mga minamahal, the mission is, I will go. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.